Sa Roas District din, sa Quezon City ang ating kasamang si Ivan Mayrina at nagpapaabot na po ng tulong ang GMA Kapuso Foundation dyan po sa mga biktima ng kalamidad. Ivan? Yes, Iga, naabot sa 2,000 pamilya ang apektado ng hanggang 3 metrong taas ang baha dito nga sa Barangay Rojas sa Quezon City. Pero marami sa kanila ang tumanggi magsilikas at piniling magpalipas ng gabi sa kanilang mga tahanan. Takip-silim na magdesisyon na mag-anak na ito na bumaba mula sa ikalawang palapag ng kanilang mga bahay para lumikas. At habang pababa para lumusong sa hanggang baywang na baha, pansamantala silang naantala dahil muling bumuhos ang ulan. Bakit ngayon lang po kayo lumikas? Inayos ko lang yung mga gamit bago ako mag-agal. Hindi umakit saan? Ganitong sagot ang karaniwang naririnig ng mga sundalong maghapong nangasiwa sa dapat sanay forced evacuation sa Rojas District sa Quezon City. At bago tuluyang dumilim, naghuling hirit pa sila at baka sakaling may gusto pang lumikas. Ako mismo nagtanong sa ilang residente, pero hindi rin ako umubra. Kuya, wala kayong balak lumikas? Pinapantayan kami mga gamit eh. Paano kung tumaas pa yung tubig dyan? Hindi naman ako siguro, wala nang ulan eh. Ulan pa daw hanggang bukas eh. Ang diskarte ng iba gagamit ng salbabida para tumuwid sa baha at dalhan ng pagkain ng mga naiwang pamilya. Mga bata, nandun pa sa taas. Nandun pa po eh, hindi Bakit po tayo nakaalis eh. lumikas? Hindi na po makatawid eh. Hindi biro ang peligrong sinusuot ng mga taga-rescue kaya naman hindi rin nila itinatago ang kanilang panghihinayang. Sasayang ang pagod. Ayaw sumama eh. Sayang lang ang pag-rescue natin. Ang Holy Family Parish ang nagsisilbing pansamantalang tirahan ng mga binaha, pati ng General Rojas Elementary School. Sa kabila ng kalamidad, nasaksihan kong buhay na buhay pa rin ang bayanihan. Isa sa mga unang tumugon sa panawagan ng tulong ang GMA Kapuso Foundation. Pero may ilang mga pribadong individual na kusang loob na tumulong sa mga nasalanta. Si Rachel Asa nagtungo sa evacuation center para magpakain ng mainit na lugaw sa mga nagsilikas. Kasi naisip din po namin mga anak din kaming maliliit. So naalala din po namin yung ibang bata na wala pang nakakain hanggang sa ganitong oras. Igan, kasalukuyang nararanasan nga natin ang forecast na heavy to intense rainfall sa susunod ng 2 hanggang 3 oras. At ang epekto niyan, Igan, ay taas-baba din ang baha dito sa Rojas District. Tulad nga ng nabanggit ni Vicky kanina, yung kotse na yan, kanina nakita ko na yung kabuuan eh. Ngayon mukhang nabubura na naman na ito, burado na. Hindi na pala kita ang plaka at sa patuloy na buhos ng ulan, posibleng abutin na naman ng hanggang hood o hanggang bubong pa. Hindi natin masabi kung hanggang saan naabutin ang taas ang baha. Kaya po sa mga taga rito, patuloy po tayo mapagbantay at mahaba pa po ang gabi at hindi natin alam kung gaano karaming ulan pa ang ibabagsak ng habagat. At live mula dito sa Rojas District sa Quezon City, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.